Hello mga kapadyak! So sa video na ito, tutulungan ko kayong paano mag-plan papuntang Banawe to Sagada, ano yung mga kailangan dalhin, where to stay, ano yung mga kailangang bitbitin sa bike, what to expect, at paano makarating doon. Alright? Tara! Step 1. Reserve your tickets at least 1 week before ng trip nyo. Importante na makapag-reserve na kayo ng tickets dahil minsan maraming turista. Kung di nyo alam kung saan yung Coda Bus Lines, masa-search nyo siya sa Google Maps. Just search Coda Bus Cubao. Ang ticket prices nila mula Cubao to Banawe ay mga nasa 700 more or less. And sabihin nyo na mountain bike kayo, pero alam ko walang bayad dito sa bus. Cubao to Banawe bus trips ay scheduled kadalasan sa gabi around 7 p.m. to 9 p.m. and ang dating nyo doon ay nasa around 6 to 7 a.m. sa Banawe. May mga bus stops din in between. Make sure you arrive at least 1 hour bago ng biyahe nyo dahil minsan ang hirap na may kalaban ng mga ibang turista sa bagahe para ma-secure nyo yung bike nyo na maayos sa compartment. Step 2. Reserve your hotel in Sagada. Makakapag-search kayo sa Facebook using keywords Sagada Hotel Inn and marami ng hotels na mag-a-appear. Make sure na mag-text o tumawag kayo for reservation and usually 300 to 400 per person ang overnight. Hindi nyo kailangan magbayad, just confirmation. Step 3. Things to bring, stores, supplies, etc. Stores along the way ay nasa Banawe, nasa Guardians Marker, Mount Polis, Talubin, Bontoc, Sagada. Itong mga lugar na ito at tindahan ay magkakalayo, so make sure na hindi kayo maubusan ng tubig at pagkain in between. Pagdating sa bags, kung wala pa kayong bike bags, kahit anong bag na madadala nyo, like backpack, ay ayos na. Just make sure na ma-waterproof nyo yung gadgets nyo at mga damit. Sa mga damit naman, bring at least 2 sets of dry clothes for sleeping and the bus trip, and at least 2 sets of bike jerseys and shorts, isang jacket, or raincoat na pwede nyong gamitin sa pagbike. Sa pagkain, marami namang tindahan along the way Banawe to Sagada. So, hindi nyo kailangan magdala ng marami. Just make sure na may snacks kayo na dala. Pagdating naman sa tubig, make sure na mayroon kayong dalang at least 2 liters of water na marirefill nyo naman sa mga madadaanan yung mga tindahan. Sa bike gears at tools, make sure na mayroon kayong dalang at least 1 spare tube, 1 vulcanizing kit, hand pump, taillights, and headlights. Of course, a must ang bike helmet. And optional lang yung gloves. Walang bike shops sa pagitan ng Banawe to Sagada maliban sa Bontoc at wala rin sa Sagadang bike shops. Pagdating naman sa budget, make sure na may dala kayong pera na sapat sa 3 araw. Mga 3 to 4,000 ay okay na. May ATM sa Banawe, Bontoc at Sagada pero pag offline yon lagot na. Kung may medication din kayo, make sure na madala nyo. Merong pharmacy sa Banawe, Bontoc at Sagada. Step 4. Conditioning yourself. Dapat naka-experience ka na ng whole day ride at familiar ka na rin sa mga ahon pagdating sa pagpabike. Banawe to Sagada na route ay hindi super hirap pero hindi rin siya super dali. So pag wala kang training, sigurado mahihirapan ka dito. Step 5. Bike setup. Ito ang bike setup namin para sa ride na ito. Ang bike bags ni Von, saddle bag, top tube bag, down tube bag at meron din siyang bag sa harapan ng head tube na nasa rack pero wala sa larawan na ito. May dalawa din siyang water bottle, isa sa seat post at isa sa down tube. Naka 27.5 plus ang bike na gamit niya. Ang bike ko naman, may handlebar bag, may mas malaking saddle bag, isang triangle or frame bag at dry bag. Ang tubig ko nasa bladder backpack ko at may belt bag din ako para sa mga importanteng mga bagay. Pagtapos magagahan at alam kong ride na kayo, tara na!
Paahon kami sa Banawe Tourism Center. If you're not staying in Banawe, I think di na kailangan mag-register sa tourism office ng Banawe. Nagbike kami hanggang view deck for some photo ops. Alam ko, dadali mo yung ukulele mo eh. Anong dyan? Nagkasya? Ayos. Nakasalubong namin ang ibang siklista ng mga organizers ng Philippine Bike Demo, kung saan din kasama si Dan, who is famously known as Sagada Looper, na siyang kumuha ng mga magagandang larawan na ito. Oh, dito. Alright, I'm gonna go ahead. Tara. Ha? Nangyari? Nakaano ka ng jebs? Ha? Stickin mo, pre. Ano yung... So, mula na. Yan, waterproofing na kami. Papunta rin sila Sagada Looper sa Sagada, pero mas tight ang schedule namin sa kanila kaya nauna na kami. Nagpapahinga rin naman kami. May tindahan dito malapit sa marker ng Guardians, bandang kanan. Mapapansin mong malapit ka na sa Mount Polis kapag nagsisimula ng lumamig at nagiging manipis na ang hangin. Mula Banawe ay may mga nasa 20 to 22 kilometers ang layo nito sa Mount Polis, na gradual na paahon. Sa wakas, narating din namin ang Mount Polis. Dito marami ng tindahan, makakain na kami sa wakas. May mga lodge o inn din dito sa Mount Polis. Ang taas ng lugar na ito ay nasa 1,900 plus meters above sea level. Pagtapos naming mananghali, umulan ng malakas sa Mount Polis at naging napakalamig kaya't napilitan kaming magsuot ng poncho o kapote. Madalas umuulan sa Mount Polis ng tanghali o hapon. Mula Mount Polis ay puro pababa na hanggang talubing. Advisable na mag-jacket o kapote kung pababa ka na, lalo pagtapos umulan dahil napakalamig. Isang oras ang pagbabike pababa na ang bayan ng Talupin. May mga nadaanan din kaming mga ilang landslides. Sa Cordillera, parte na ng buhay ng mga kababayan natin ang landslides, lalo na kung tag-ulan. Dapat nilalagyan mo ng tali para nakabalot sa katawan mo.
Bon, ito tayo dito. Uy, ito tayo dito. Huminto kami dito sa Bayo dahil napakaganda ng rice terraces nila. Delikado. Pero malawak naman, hindi ka na basta-basta malaglag. Yun ang advertise nyo, ano? Dapat meron kayong picture dyan na sa tourism, sa tulungan kayo na, ito attraction kasi ang popost lang ngayon sa Facebook. Makikita nila, ay, bago itong pupuntahan natin. Magkakaroon na ng mga turista dito. Meron nga ganyan na waterfalls doon na, banda doon na dalawa naghati na. Tapos ito, yung rice terraces nyo, pwede kayong magpa-guide. Lalakad lang kayo doon, hanggang doon sa kabila na rice terraces katulad sa ginagawa sa Banawe. Kasi ito, hindi pa ito masyado napupuntahan ng turista. Gustong-gusto ng mga tao yung hindi pa napupunta. Sa picture nga yan nasasama na sa Banawe, pero hindi Banawe yan eh. Oo nga eh. Iba syempre Iba pa rin Oo, iba yan Pababa pa rin kami, pero malapit-lapit na sa Talubin. Ito ang isa sa paborito kong parte ng Talubin, yung rice terraces at rice fields na tabing ilog. Sana mag-enjoy kayo sa mga susunod na mga eksena. Tara. May ahon dyan eh. Parang mga 3-4 kilometers pag aahon tayo dyan. Pagdating sa Talubin, may hiwalayan na kalsada kung saan kaliwa ang papunta ng Bontok. Mga ilang metro lamang at kakanan naman at aahon ng mga 3 to 4 kilometers. Ito ang view pag-ahon ng Talubin bago bumaba ng Bontok. Siyempre, pagtapos umahon, downhill na naman. Masaya.
Sa wakas, Bontoc na. Mula dito sa aming inintuan, may mga 7 kilometers pa kaming papadyakin papunta sa junction ng Dantay Sagada Road. Mula dito sa junction na papunta ng Sagada at Baguio, mahigit 10 kilometro pa ang aming aahunin papunta ng Sagada. +800 meters ang elevation ng Bontoc. Ang Sagada naman ay nasa 1,500 meters above sea level. Pagtapos umahon ng napakahaba ay narating namin ang Welcome to Sagada marker bago mag-alas 6 ng gabi. Nakarating naman kami sa town proper ng Sagada ng mga 6:30 PM na ng gabi. Bagamat pagod, ay masaya ang aming naging bike trip at sa susunod, hindi ako magsasawang ulit-ulitin pa ito. Sa mga sumunod na araw na gagawa ko ng hiwalay na videos, ito pa ang aming mga ginawa around Sagada. Nagbike sa Marlboro Trails, nagbike sa Kiltipan Trails, nagpunta sa Twin Falls, at syempre, food trip. For more biking and outdoor adventures, like and subscribe to my social media accounts, guys. And sumali na rin kayo sa aming group sa Facebook, Adventure Cycling Philippines. Alright? See you again next time.